Ganda, hanip. Fitment check. Pasok na. Series na brake hose. Yan. Shoutout kay Boss Louie. Yan. Check ko muna anong i-rocks natin di brake fluid. Kailangan talaga ng tulong niya. Sa prank mo, king-ina mo. Defect ng bracket na to, maselan. Angas. So what is up mga guys, mga lods, Jeff Foggy TV is back and now magpapa-install tayo ng ating braking system kay Puto, ang ating Aerox V2. So ano nga ba yung nandito sa harap natin? Meron tayo dito ang Brake Master. So yan, buksan natin. S1FL, ang kulay pala nito is ayan, 14mm na hard anodized. Ito yung nasa box. Dito yung brake master natin. And then ito yung baso. Siyempre dun tayo sa dibaso, no? Mas iba daw dumating pag may baso. Tapos meron tayo dito mga hose. So bali ABS nga pala si Puto. So dalawang hose ang ating gagamitin. Meron tayong 480mm na from brake master to ABS module. Then meron din tayo ditong same color din naman, silver din na S-series, 850mm. Ito naman from ABS module to caliper. Then last but not the least, syempre meron tayong caliper dito. Ito yung R1 series natin na caliper. 4-pot caliper nga pala to. Ayan, 4-pot caliper. So ano nga bang kulay nito? Silver pala yung kinuha natin. Ayan. Meron tayong silver na caliper dito, 4-pot, para talagang madaling bagayan. Actually medyo nahirapan tayo sa paghanap ng kulay, no? Kasi nagkakaubasan din talaga yung caliper na 4-pot ni Racing Boy. In a way na umaabot pa nga ng halos 6,000 ganon. So syempre hindi kompleto pala yung ating braking system kung wala din bracket. Ayan. Meron tayo dito ang bracket na pang 4-pot caliper. Kasi hindi na pwede yung ating bracket dahil pang ano lang yun, pang 2-pot or pang stock caliper lang pala yung una nating bracket. Pang max speed pala to, ayan, max speed, pang 260mm na disc. Alright, tara, let's go! So, ayan guys, nandito yung Aerox V2 natin na si Puto. And then, pupunta tayo kay Pops Anthony dun sa 418 Moto Shop. Papa-install natin tong mga binili nating pyesa. So, tara, samahan nyo ako. Let's go. Actually, kaya hindi tayo nakabili kay Pops Anthony sa 418 Moto Shop kasi during that time na in-order ko to, kumbaga parang yung mga pyesa or yung tong R1 series na to yung hirap pagilapin, no? So, nag-decide tayo na bumili lang sa Shopee. Actually, itong mugs natin na Racing Boy, sa kanya galing to eh. So kung naalala nyo yung vlog natin 1 year ago ata, yun ang pinakaunang-una nating content dito sa YouTube, sa YT. So saktong-sakto sa kanya ako bumili ng RCB na mugs. Actually guys, medyo torn nga ako dito sa pagbili ng brake master na may baso. Kasi sa totoo lang, kapag bumili tayo ng brake master na may baso, kulay black lang kasi mga available sa RCB na S1FL, puro black lever lang. Then may iwan tong ating lever na left side. Ang ayoko lang kasi talaga is mawala tong handbrake natin. May handbrake kasi tong left side natin. So if ever na papalitan natin to, mawawala tong handbrake natin, di ba? Yun yung isa sa nagpatagal sa akin mag-isip bago ko bilhin tong S1FL. Kasi pag bumili tayo ng clutch perch ni Racing Boy, kulay black din yun, babagay dito sa S1FL if ever na ma-install. Kaso wala siyang handbrake, yun lang. Alright, papunta na tayo sa shop na ating pag-installan kay Pops Anthony. Sana walang gawa para talaga masikaso na kagad yung motor natin. Yun, shop open. At mukhang wala naman siyang ginagawa. Joke, parang meron. Ay, meron. So nandito na tayo sa 418 Moto Shop. So dito tayo magpapa-install ng ating braking system. So yun nga pala guys, meron tayong kamukha na unit dito. Ayan si Puto, kamukha ng unit natin. Then napansin natin na nandito na pala yung S26 ni RCB. Ayan yung 2-pot caliper niya na S26
Ayan o, may cooling fins na siya. Parang yung gatas to, S26 Gold. Naka-install lang din yan. Then nagpakabit siya ng brake master na E-series, left and right. Ayun. A few moments later. Nasalang na si Puto rito sa workshop nila, working area nila. So wait din naman tayo ng gagawa. Ito yung mga pyesa natin, install na lang natin dito. Let's go! Baklasin lang tong ulo para matanggal tong brake master. Then ito, para madukot yung sa ABS module. Ayan, hubad na siya. Dito sa loob, ang dami rin lang parts. May mga mags, may mga shifters, disc, helmet. So may gulong din sila. And mga Racing Boy mags, diba dito nga natin kinuha yung Racing Boy mags natin. So dito guys, ang daming pyesa dito. Mamimili ka dito, may mga levers, may mga calipers, may mga shock. Dito yung mga hose nila, Uma Racing. Then ayan, ang dami. Ito na lang talaga yung mamimili. Nandito yung mga R1 calipers nila, available pala rito. Ayan, dito lang yan kay 418 Moto Shop. Ayan, may mga Uma Racing products dan sila. Then Senlo, ito malakas na mini driving light to. Dito available yung mga pipes, may mugs, then ayan, mga shifters, mga discs, and kung ano pang merch dito. Pala, nagtitinda rin sila ng mga rack for Aerox and Maxxens. Iba't ibang rack kung gusto nyo mag-top back. And mga components ng CVT meron ganun. May machine din sila rito kung gusto nyo magpakabit ng mugs. Basic lang sa kanila. Nung time kasing nagpakabit tayo ng mugs dito or bumili ng mugs, sarado na yung shop. So kinuha lang natin yung mugs. Install na ni Bossing yung sa S1 right hand natin na S1 FL 14mm na sukat. Ganda, hanip pogi. Then oo nga pala, napansin natin na pag nagpalit tayong S1, left side natin magiging silver. So para hindi siya pangit tignan, bumili na rin tayo ng S1 or clutch perch. Gastos. Yung kinuha natin na S1 clutch perch, kaya kung mapapansin nyo, same lang sila ng design. So kinuha natin para terno na, di ba? Nanghinayang lang tayo doon sa may handbrake, kaso wala, no choice tayo. Ang pangit naman pag silver tas black to, di ba? Alright, angas. So ayan, installed na yung brake lever or S1 clutch perch na sa left side. Kakabit na lang tong wire para mag-function yung brake light niya. Grabe oh. Ang dumi ng ating internals. Ito yung ABS module natin. Ito sinasabi ko na from brake master to ABS module, yung gagamitin dito is yung 480mm na hose. Ito yung 480mm na hose. So from dito yon to ABS module, yung 480mm nating hose. Then from ABS module to caliper, yun na yung 850mm natin. So yun guys, plug and play lang pala yung stock nating wirings. Pinasok lang yung socket nun. Yan, plug and play lang. Baga test fitting na lang. Test fitting na, akala mo tapos na na. Yung dapat na, yan. Kita nyo na, lumabas na yung mga ano natin, side mirror mounting. Babaklasin na ating stock brake master. Sa mga ganyang ABS Bossing, maselan din ba? Maselan naman o hindi? Hindi naman gaano. Yung iba kasi diba parang ay ABS maselan, yung module, yung mga ganyan-ganyan. Mahirap lang sa bleeding. Medyo mahirap lang sa bleeding. Ito na guys yung ano natin, 480mm na E-series na brake hose. So, tapos guys, ito yung bago sa S1 FL, yung parang adapter niya. Siya kasi yung pampalinis ng mga wire or yung mga brake hose natin. Ano? So isang straight lang siya. Ito, pampalinis ng mga hose at wires. Yan. Then pumasok yung brake light switch natin. Tsaka yung brake hose mismo natin. Ano, ang linis niyang tingnan pag may adapter. Oo nga eh. So kung nagtatanong kayo magkano tong S1 natin, 350 lang to, no? Itong S1 FL natin. Kasi ito 220 lang. 220 lang yan. So budget meal lang talaga. Yung hose natin, budget meal lang din. No splicing. Walang splicing ng wire dito. Bali ano lang talaga. Plug and play. Sinaksak na lang din. Baklas na yung caliper natin na stock.
Next guys, ito yung stock caliper natin. Napalitan na natin ng R1 caliper. Guys, installed na yung mga hose natin. Yung dalawang hose natin installed na. Little longer than a few minutes later. Ito guys, nagka-problem pa nga tayo sa ating bracket. Kasi hindi pumapasok yung CNC bolts natin. Itong CNC na hang kasi ay pumasok. Ayaw ng fine thread. Pero itong rough thread, pasok siya, tumagos. Ay nako, gastos. So hanap pa tayo ng rough thread para lang ma-install to. So gugulatin sana natin sila RJ, Dennis, and Henry sa project braking system natin. Kaso mukhang mabubulilyaso kasi kailangan natin ng tulong. Kailangan natin bumili ng rough thread. Ay nako, kailangan natin ng rescue. Pupuntahin natin sila. Sino kayo pupunta? So yun guys, tinawagan na natin sila. Papunta na daw sila dito. Moral lesson of the day, talagang pag nililihim mo yung pag-upgrade mo, mayroon talagang problema ang darating. So, buko break muna tayo. Let's go. Tama natin. Yan na sila Henry. Yun. Yan sila, lumiliko na doon. Ayan. Paparating na. Paparating na yung mga kupals. Na? Pinasalan ko na doon. Na? Round 2. Round 2. Di pa binabaklas eh. Ano? Na? Ano? Ayaw, ayaw. Prank lo. Prank kami, boss? Pero hindi pa. May problema nga lang, yung bolts. Pero kailangan talaga ng tulong niya. Bibili tayong bolts. Kailangan rough thread. Hanap tayong rough thread. Ito. Dali dali. Ayan po. Oh. Baka next time din naman maniwala tong mga to. Dali, boss. Nadali. Sorry. Harap kami na bolts para dito. Na tayo sa bolts and nut. Hanap tayo ng bolts dito. So, sana meron sila dito. Sinukat na yung ating bolts. Epic ng bracket na to. Maselan. Diyan na si Henry. Ating to the rescue. Nice one. Sorry na. Kaya pa natin sila kasi ang plano talaga surprise to, pero hindi. Ako yung na-surprise eh. Sa prank mo, king ina mo. Ano? Sa prank mo, king ina mo. Isa pa. Salamat sa prank, ha. Ba't lang mura? Ayan, nakabili na tayo ng bolts dun sa Sindalan. Kailangan kasi rough thread yan. Pumasok na siya. Ayan na, inaarawan natin. Test fit. Fit check. Hey, fitment check. Pasok na. Ayan, bleeder bolts. Pasok. Alright, ayan, installed na. I-bleed na lang to ni Bossing. Ayan, i-bleed na lang niya. Napaka-ngasang purpose. Alright, refill na ng brake fluid. It's bleeding time. Nakikita nyo dumadalo yung brake fluids. Gamit sila ng parang injection. Naubos yung laman doon. Naku puto, magpakabait ka. Napakalaking injection yan. Hindi ka pa natatakot. Then guys, may bleeder bolt din sa brake master. Siyempre, mga expert na bahala dyan. Si Bossing 418 daw siya. Shoutout kay Boss Louie. Yan. Check kung mananong Aerox natin dito na si Puto. So, bali kakabilid mo pala rito, magkakamuscle pala yung kamay mo eh. Oh, grabe naman pala rito, Mountain Dew yung pinangano niya. Mountain Dew, social. So, test natin kung gumagana yung mga natin, brake lights. Front. Ayan, functioning yung front or rear. Doon, functioning. Nice one. Ano?
Pampalakas to. Mountain Dew. Kailangan ng Mountain Dew ni Puto para lumakas. Nauhaw masyado. Kung gusto nyo magpagawa ng mga braking system, pwede rito kila 418 Motoshop. Yan, hanapin nyo lang sila bossing. Silang dalawa yan. Expert dito yan. Mula kaninang umaga, tumitira na tong mga to eh. Boss Jan, eh. Si Boss Jan, si Boss Louie. Guys, nagtabas si Boss Louie ng konti lang. Pero tignan mo naman yung tabas na napakalupit. Parang hindi tinabas. Parang stuck lang. Di ko nga napansin na tabas mo. So yun guys, kabitkahan na lang si Boss Louie. Then pwede na natin i-test drive kung gaano kalupit yung R1 caliper and S1 FL na brake master. Alright, Boss Louie, oh, thank you. Bigyan kita sticker. Pag ano, panoorin mo yan natin. Ayan na si Rox natin, na si Puto. Nakapalit na ng 4-pot caliper. Pinalitan na rin natin ng brake master na R1 S1 FL na anodized 14mm. Tapos syempre para pantay, pinalitan na rin natin ng S1 clutch perch. Ano, bangis. So yun guys, sakto dumating yung order nating Dodgel Works na visor clear. Ayan, parang same siya nung design ng sec bill. And maganda rin yung shape niya, kaya ito yung napili natin. Available to sa Shopee. Ilalagay ko na lang din yung link dun sa ating description. Ayan guys, installed na yung Dodgel Work visor natin. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-laser print siya ng Dodgel Works windshield. Ang ganda ng quality ang kapal. Ayan, kung mapapansin nyo ang kapal niya, 3mm yung thickness. Solid. At kung gusto mong subaybayan ang journey ni Puto, ang ating Aerox V2, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload ng mga videos.